E-bike na kalahating milyon ang presyo. Meron palang ganito. Silipin natin ngayong araw kung ano nga bang kakaiba sa e-bike na ito at bakit ganito kamahal. Tara! Habang namamasyal-masyal nga tayo dito sa Makina Moto Show netizens, ay napadpad tayo dito sa BMW Motorrad at parang merong isang bike doon na super inviting nung kanyang looks na nagdadalawang isip pa ako kung motorcycle ba to or electric. Kaya nung nilapitan natin netizens, sa pag-alaman ko nga na electric bike pala ang isang ito. Super nag-stand out yung itsura niya at talagang eye-catchy kapag nadaanan mo. Kaya naman, sinilip ko. At nung ino-observe ko nga na napakaganda ng e-bike na to, ay nagtanong ako kasi baka mamaya afford natin. At nung tinanong nga natin kung magkano ito ay nagkakahalaga pala ito ng 595,000 pesos. Grabe, halos talaga pang big bike na yung mga presyohan or pwede pang kotse, di ba? So napagdesisyonan ko na i-feature na rin ito para malaman natin kung bakit ganito nga ba kamahal ang BMW CE02 na e-bike na ito. Let's first talk about the looks, netizens. Kung titignan mo talaga siya, parang coming from the future, itong e-bike na to, netizens. Parang sa mga pelikula mo lang makikita. Mukhang robot yung kanyang pinaka-headlight na LED at napakataba nung kanyang front suspension na naka-inverted telescopic fork na po. Isa rin sa nag-stand out na napansin ko sa kanya, netizens, ay parang surfing board yung kanyang pinakaupuan tapos merong konting space na pass-through doon sa may bandang unahan. Halos parang lumulutang din yung very minimalist at napakaliit na kanyang meter panel. And then doon naman sa kanyang naked na handlebar ay meron tayong built-in na cellphone holder. The BMW logo ay naandun lang sa pinaka-front ng kanyang seat at talagang very unique din yung kanyang wheels na obviously for city driving, lalong-lalo na yung kanyang mags na parang sa mga sasakyan na. Very sturdy yung inihahatid nito na look sa atin at mukhang rugged at talagang durable. Super minimalist lang din ng kanyang fender sa unahan at meron tayong BMW decals sa kanyang pinaka-wheels. Naiba din yung design ng decals nung wheels niya sa rear part. And syempre, naku-cover din ng kanyang pinaka-front fender yung inverted fork para ma-prevent natin yung pagtalsik ng mga small rocks sa kalsada at hindi siya ma-damage. Plus, meron ding reflector for added visibility. Bukod doon sa upside-down telescopic fork sa unahan, ay naka-single-sided swing arm naman yung kanyang likuran na parang sa mga big bike lang natin nakikita noon. Kaya nagbibigay siya ng illusion na tila ba lumulutang or walang pinagkakabitan yung likurang gulong niya. Alam din natin na magiging matibay ito dahil naka-steel double loop yung kanyang pinaka-frame, netizens. Ngayon, syempre, magtataka yung mga tao kung bakit ganito kamahal. Ano nga ba yung kayang ibuga ng e-bike na ito? So, let's talk about its engine, which is meron itong externally excited air-cooled synchronous machine na merong rated capacity na 6.5 kilowatts or 9 HP. Ngayon, para naman sa kanyang performance, meron tayong maximum power na 15 HP at 5,000 RPM or 11 kilowatts. At super torque rin po ng e-bike na to, netizens. Kasi tumataginting na 55 Newton meters of torque lang naman ang kaya niyang i-offer. O diba? Grabe. Kaya naman pala ganun kamahal. Hindi ka mabibitin sa arangkada ng e-bike na ito. We also have a CO2 emission na merong 0 grams per kilometer. You can also expect lightweight plus performance na kaya niyang i-offer. O syempre may mga magtatanong, ano nga po bang top speed ng e-bike na ito? CE02 can go fast up to 95 kilometers per hour. Para sa e-bike, napakabilis na po ng performance na yan. So approximately, nasa 3 seconds lang yung 0 to 50 kilometers per hour na acceleration niya. At dahil electric na nga po ito, we can also expect na magiging mas efficient or matipid ito. So, ang consumption po ng kanyang electrical energy ayon sa WMTC ay only 6 kilowatts per 100 kilometers. So, ang range ng isang full charge ay kayang tumakbo ng up to 95 kilometers. Ganun na po kalayo yung mararating ninyo bago nyo malobat itong CE02 na ito. We also have an automatic recuperation in overrun mode. At isa rin sa napansin ko sa kanya, netizens, sa kanyang power transmission, meron itong secondary drive unit swing arm tooth belt drive. So, medyo nakalabas po yung kanyang pinaka-belt. Kung makikita ninyo na halos kaparehas din sa mga maxi scooter na na-review natin before. Now, tingnan naman natin yung kanyang electrical system. Meron po itong traction storage with 2x1 96 kWh air-cooled lithium-ion battery integrated in the vehicle. So, yung battery po niya ay 48 volts. At para naman sa mga nag-o-wonder sa charging power niya, ay meron po tayo 900 watts overboard charger or 1,500 with fast charge.
charger. Sa madaling salita, ay meron tayong approximately 5 hours and 12 minutes para ma-full charge natin from 0 to 100% yung battery. Kung gagamit naman tayo ng fast charger, ay aabot lang ito ng 3 hour and 30 minutes from 0 to 100%. Ngayon, kung hindi mo naman siya na low bat, sa regular charge, let's say may 20% na natira, at hindi mo rin siya ma-full charge, let's say 20 to 80% lang, 2 hour and 48 minutes lang yung charging time mo. Ngayon, kung fast charger naman ang ginamit mo, ay 1 hour and 42 minutes lang yung charging time nito. Yung charging technology naman niya ay naka-single phase for household sockets. Kaya friendly talaga ito even if you will charge it at the convenience of your home. And meron pa itong secondary battery na 12 volts or 5 amperes na maintenance free. Sa offer niya na napaka-torquey, syempre dapat sasabay dyan ang braking system. Ang maganda dito ay naka-ABS na rin po siya or anti-lock braking system for the front brakes, which is single disc brake na merong 239mm at merong 2 piston floating caliper. O diba, steak for an e-bike na naka-ABS. Habang sa likod naman ay non-ABS pa tayo na merong single 220mm disc brake at may isang piston na floating caliper. For the tire size naman, meron tayo 120/80 R14 sa unahan at 150/70 R14 naman sa likuran. Medyo malaki talaga siya for an e-bike kaya talagang parang motor na motor yung dating niya. Mapapadalawang tingin ka talaga kung motor ba or e-bike ang isang to. Pero obviously, it is electric, very futuristic at pwedeng-pwede sa urban riding. Yung mga cast aluminum wheels niya naman, Edices, na sinasabi kong super unique at nag-stand out, ay yun yung tinatawag nila na disc wheel optics na parang nakikita ko rin sa mga sasakyan na very durable talaga. For the rear fender naman, Edices, na nag-create nga siya na parang lumulutang yung likurang gulong, nakakabit na rin doon yung kanyang pinaka rear fender at doon mo rin makikita yung CE02 na font. And sa dulo naman ito ay doon mo makikita yung kanyang pinaka tail light na may nakahiwalay din na turn signal sa dulo. So very unique talaga. And syempre may reflectorized din yun. Very clean lang yung looks ng kanyang side profile ni Edisense. Makikita mo pa rin yung pagka-mechanical aspect niya. Pero napaka-elegante at napakalinis at the same time. Especially nagustuhan ko yung parang silver part dun sa may bandang middle at saka yung ilang white accent niya na naka-incorporate din maging dun sa upuan. We also have our BMW badge dun sa may gilid sa unahan. And meron din po siyang protector sa ilalim para maprotektahan yung pinaka-underbelly netong e-bike na ito just in case mapapadaan tayo sa mga malalaking humps o kaya naman ay maitumba natin siya. This one is also friendly for a pillion ride kasi nakita ko yung mga step niya, one for the driver and one for our back ride. Abot na abot din po siya ng 5'4" in height na kagaya ko. So sa mga Pinoy dyan ay walang ipangangamba dahil kahit maliit tayo ay abot po natin siya. And also, it will be better for tall riders dahil 750mm po yung kanyang seat height. Meron din tayong unladen, ready to drive ECE na 132 kilograms. Ngayon, para naman sa kayang ikarga nito, 312 kilograms of max weight allowed. For a payload with standard equipment naman ay 179 kilograms. Yung kanyang rear suspension pala ay adjustable spring strut with 102mm suspension travel. So, pwede mo siyang i-adjust accordingly kung ano yung needs mo. Syempre, keyless na rin po ang e-bike na ito. At napag-alaman ko rin, do hindi natin nabuksan yung kanyang pinaka-display, ay TFT na po yung kanyang pinaka-meter panel. Meron din po itong connectivity na pwede mo siya i-connect sa iyong smartphone. At meron din po siyang automatic stability control. Plus, hindi rin mawawala yung kanyang USB Type-C outlet. At saka, meron din po siyang heated grips. Pero syempre, dahil mainit na sa Pilipinas, siguro hindi na natin magagamit yan. At ayun na nga, Netizense, ang BMW Motorrad CE02 na nagkakahalaga ng 595,000 pesos of SRP. Para sa inyo, Netizense, sulit ba ang e-bike na ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Anong masasabi nyo sa kanya? Nagustuhan nyo ba? Dahil syempre, BMW yan, they always offer a very competitive and reliable piece of art. Yun nga lamang, it always comes with the price. If ever man, na may drive natin to, ay talagang it will give us a very fun experience. Yun nga lang, ay hindi siya para sa lahat dahil sa presyo na ina-offer niya. Meron lang mga certain people na kayang umafford ng ganitong kamahal for an electric vehicle. Pero at least, we get to see, and it's always fun na makakita ng ganitong kamamahal ng mga e-bike na syempre, masarap pangarapin. Ano pa kaya bang mga motorsiklo, e-bike, electric vehicle, or sasakyan ang gusto nyong mapanood at i-review natin next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Also, make sure to visit us here sa ating Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna para mabigyan ko kayo ng stickers, and you can also check accessories for your motorcycles. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, para mapanood ninyo yung mga latest na lumalabas ngayon when it comes sa kahit ano may gulong na sasakyan. Yun lang, Netizense. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.